Hello, hello, hello! Good morning! Tayo ay gigising na at babangon dahil nga kukuha tayo ngayon ng electrical bike. Bawal tamarin dahil nga tayo ang gagamit. Sobrang saya ko nga at may masasakyan na. Heto na at babangon na. Pero bago iyon, magmuni-muni muna tayo na para bang nakatingin sa alapaan sa hindi malamang dahilan. Kayo din ba mga mami? Heto nga at magkwekwento kung bakit naisipan nilang kumuha ng e-bike. Kasi nga dati, mula purok 3 hanggang purok 5 ay nilalakad namin upang maghatid sa mga bata. Ayun na nga, kakain na nga tayo. Nilagyan ko nga yan ng ice upang matanggal yung mga sebo sa pamamagitan ng pagdikit sa yelo. At ayun na nga, sobrang dami ang natanggal. Eto nga yung kanina, hindi ko lang na-videohan. Sobrang dami talaga ang sebo. Pinainit ko na nga din ng ulam. At para makakain na nga kami. At kukuha nga tayo ng e-bike. Sobrang excited na ako mga mamshi. Kakain na nga tayo. At eto na nga, may ikakwento ako. Naalala ko nga nung dati, nung maghahatid ng mga bata, kahit umuulan, kahit tirik na tirik yung araw, ay naghahatid sundo pa rin kami. Pero syempre iba pa rin nung araw. Naglalakad kahit umuulan. May baon ka pang ang supot. Kapag nga umuulan, ay ilalagay mo yung bag mo sa supot. At yun na nga, tapos na ako kumain. At binisita ko nga ang aking anak. Nagising na pala. Siya nga palang nagbago ng buhay ko. Binago niya ang pananaw ko sa buhay. Kung dati, sarili ko lang ang iniisip ko. Pero ngayon, siya na ang dahilan ng lahat ng pagsisikap at mga pangarap ko sa buhay. Pangarap ko at ang magiging pangarap niya. Minsan, hinahamon tayo ng pagiging magulang. Pero lahat ay nawawala kapag nakikita natin ang kanilang mga ngiti. At yun na nga, nakakatuwa lang dahil malaki na nga talaga ang aking anak. Na parang kailan lang na ako yung anak. Pero kahit ina na ako ngayon, ay nagiging anak pa rin minsan. Yun na nga, at papakainin ko na ang aking anak. Aalis nga tayo. Iiwan ko na naman nga ang aking anak. No choice nga ang iwan ito. Kasi nga bawal nga tayong mapagod. Sobrang kulit naman talaga ni Denden. 2 taong gulang na nga ito. At nasa stage nga ito ng kakulitan niya. Hindi ko nga siya maisasama. Dahil nga saglit lang naman ako. Pero gusto ko talaga siyang isama. Pero dahil nga bawal akong mapagod, no choice ako kundi iwan siya. Kayo din ba mga mamshi? Kapag umaalis kayo at iniiwan nyo ang mga anak nyo, daladala nyo sila sa inyong isipan. Yung namamalengke ka, pero yung laman ng isipan mo ay yung mga anak mo. Hindi ba? Kaya sobrang hirap mga mamshi. Kaya sobrang hanga ko sa mga OFW. Dito pa nga lang naiiwan mo yung anak mo at pupunta kang palengke ay mahirap na. Paano pa kaya kapag nasa abroad ka? At tapos ko na nga siyang mapakain. Dito nga ay katatapos kong maligo. Nag-get ready with me, with her skin. Nag-toner. Uy baka naman, ate Kat, her skin. Nag-sunscreen. Sobrang hirap magpaganda mga mamshi. Tiis ganda, ika nga nila. Ito nga ang ginamit ko sa aking kilay. Nabili ko nga lang ito sa Shopee ng 0 pesos. Maganda nga ito at kahit pinagpapawisan ka, hindi siya natatanggal. Patapos na nga ako. Sobrang excited talaga ako mga mami. Oo nga at hindi sa akin to. Pero sobrang pabor talaga sa akin to. At kukunin ko na nga ang aking bag upang tayo ay makaalis na. Magli-lipstick muna tayo mga mamshi. Para naman hindi tayo nagmumukhang patay. Siyempre kahit may anak na, kailangan pa rin nating magpaganda. Para nga hindi tayo lokohin at iwan ng mga asawa natin. Dito na nga ako sa daan. Nag-aabang ng tricycle. At hanggang dito na nga lang muna tayo at abangan ng part 2. At doon ko nga